Magandang hapon, Pilipinas! Narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Agosto na naman at muli natin ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Sa hapong ito, kasama natin ang isang makata at manunulat sa pelikula at telebisyon na isa ding komisyoner na kumakatawan sa Samar at Leyte sa ating Komisyon sa Wikang Filipino. Malalaman natin sa kanya kung ano ang mga aktibidad na pwede nating salihan at suportahan sa buwang ito. At syempre, pag-uusapan din natin ang kanyang kwentong buhay bilang isang alagad ng panitikan. Kaya't, samahan niyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang premyadong poet and screenwriter na si Ginoong Jerry Gracio. Makata, kwentista at manunulat ng dulang pampelikula, isinilang si Jerry Bayoca Gracio sa Tondo, Maynila noong Hulyo 6, 1969. Nag-aral siya ng malikhaing pagsulat sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, kung saan unang nalathala ang kanyang mga tula habang siya ay estudyante pa lamang sa mga pambansang magazine tulad ng Sunday Inquirer Magazine at Philippine Panorama. Noong 1996, nalathala ang ilan niyang tula sa isang koleksyon na pinamagatang Biyahe, Mga Impresyon at Tala. Pagkalipas ng 10 taon, sinundan nito ng Apocryphus, ang una niyang sariling koleksyon ng tula na nagwagi naman ng 2006 National Book Award. Noong 2008, nasungkit niya ang University of the Philippines Centennial Literary Prize para sa kanyang ikalawang koleksyon, ang Aves. Nagsimulang magsulat ng mga dulang pampelikula si Gracio matapos dumalo sa scriptwriting program ng Film Development Foundation of the Philippines noong 1997 sa ilalim ng patnubay ni Nestor U. Torre. 3 ulit siyang nagwagi ng FDCP Screenwriters Prize, kabilang ang Grand Prize noong 1999 para sa Santa Santita. Bahagi ng kanyang filmography bilang writer and co-writer ang mga premyadong independent film tulad ng Astig, Colorum, Encuentro at ang movie musical na Emir. Ang kanyang mga screenplay ay nakatanggap na ng pagkilala mula sa Film Academy of the Philippines, YCC at PMPC Star Awards. Kabilang din sa kanyang mga parangal ang Gantimpalang Palangka para sa tula, Maikling Kwento at Dulang Pampelikula, Makata ng taon 2005 ng Komisyon sa Wikang Pilipino at citation mula sa University of the East bilang pinakatatanging mamamayan sa larangan sa literatura sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela o Camanava District. Noon ding 2005, ipinagkaloob kay Gracio ang Gawad Dr. Pio Valenzuela, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng lungsod ng Valenzuela sa mga natatanging mamamayan nito. Kasalukuyan siyang head writer sa ABS-CBN, manunulat para sa pelikula at komisyoner na kumakatawan sa Samar Leyte sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa premyadong alagad ng panitikan na si Ginoong Jerry Gracio. Magandang hapon, Jerry, and welcome to Art to Art. Maupay nga adlaw dahil sa magandang araw. Okay, in Waray. Yeah. Partner ko dati sa ballet, taga Samar. Nonoy Froilan, of course. I was with him several times. Okay. Wow, fantastic. Okay, syempre lagi namin tinatanong, Jerry, sa umpisa ng aming programa, yung pinanggalingan ng iyong sining. So, saan ka unang nagsimulang nagka-interest sa sining? Bata pa talaga ako, mahilig na akong magsulat. And I guess ang pagsulat talaga yung isang bagay na pwede kong gawin. Kasi parang patpati naman talaga ang katawan ko. Hindi naman ako pwede mag-construction worker. Takot ako sa dugo, so hindi ako pwedeng mag-medicine. Parang madali ako mainis, so hindi ako pwede mag-abogado. So I guess pagsulat ang pinakamagaling ako, so pinurso ko na kung ano yung... Mahilig kang magbasa? Oo. Nag-start actually ako matuto magbasa sa comics nung bata pa ako. Okay. So mahilig ako magbasa at mahilig din ako magsulat. Okay, so kasama sa katatapos lang na Sinemalaya, ang sinulat mong pelikula na Amor y Muerte.
Kala ko ba waray ka? Bakit Espanyol ito? Kasi yung pelikula ay nakaset mga late 16th century. Tungkol to sa subjugation ng kababaihan, encounter, pagtatagpo ng mga katutubo at saka ng mga Espanyol kung paano na-subjugate ang mga kababaihan pagdating ng mga Kastila. Actually, bold yung pelikula. Bold in the sense na maraming nudity. Talaga? Oo. Okay. Sinasabi ko nga parate na parang eto yung parang nag-start ako as a Seiko writer. I wrote bold films for Seiko. So parang eto yung pagbabalik ko sa bold na genre ng pelikula. I see. Okay, may plano bang dalhin ang mga pelikulang ito sa festivals abroad? Ang nakakatuwa kasi karamihan ng mga pelikula na pinapalabas sa Cinemalaya ay naipapalabas abroad. Pagka Cinemalaya na may mga programmers galing sa iba't ibang international film festivals na nagpupunta talaga tapos nag-scout ng mga pelikula. Nakakatuwa kasi napakalakas ng presence ng pelikulang Filipino sa abroad ngayon. Lalo na sa mga indie film festivals. In fact, pakiramdam ko nabubuhay na lang ang industriya ng pelikula dahil sa indie. Although ayokong magsabi na mayroong indie tapos mayroong mainstream. Kasi sa totoong buhay naman, ang pelikula ay pelikula, maganda yan o pangit, whether it be indie or mainstream. Marami rin naman kasing independent films na pangit talaga. So, teka, kung bold ang pelikulang ito, walang cut, ipapalabas sa Cinemalaya? Ang Cinemalaya ay parang hindi sakop ng MTRCB. So ang CCP ay parang medyo malaya talaga ang mga pelikulang naririyan. Actually, 2 venues lang yung hindi pinakikialaman ng MTRCB. Ang CCP at saka ang UP. So, walang masyado. Napakaraming pelikulang pinalabas sa Cinemalaya na puro bold ang tema. Yung isa pa yung porno ni Adolf Alex na I guess kung ikukumpara mo ang Amor y Muerte, parang lang kami. Parang rated R kami at ang porno ay rated XXX. Okay. Kasi porno ang title. Porno ang title. Yeah. Wow. Okay. So, wait, balita namin meron kang gagawing proyekto kasama si Nora Honor. Yeah. Isang pelikulang pinamagatang La Mamadre. La Mamadre. Pangarap ko noon pa na makagawa ng pelikula for Ate Guy. Siguro dahil Noranian ang tatay ko. Pero Vilmanian si mama, no? Okay. Pero pangarap ko makagawa ng pelikula for Ate Guy at the same time pelikula rin for Ate B. Pero magandang chance ito para... Actually, tapos na yung storya ng La Mamadre. Tapos na yung buong script. Kaya lang naisip ko, total kay Ate Guy ito, dapat mas bongga talaga. Worthy of for Nora Honor yung material. So, ako mismo nagsabi sa director tsaka sa producer na babaguhin ko yung premise ng pelikula para maging mas bongga pa siya. So, pag nagsusulat ka ng pelikula, sinusulat mo siya talaga na may particular na artista in mind or storya muna tapos tsaka pumipili ng artista? In other words, what comes first, the chicken or the egg? Iba-iba yan Depende sa production Sabi ko nga kanina, nag-start ako sa Seiko. So sa Seiko, nung nagsisimula akong magsulat, iniisip muna nila yung mga artista nila. Kasi mayroong mga contract star ang Seiko. Pero later on, nung magrebelde ako laban sa mga sinusulat kong pelikula. Pero kasi for quite some time, masulat ka, nakakapagod ding magsulat ng bold. Sabi ko, susulat naman ako ng iba. Nang hindi iniisip kung sino ang artista at hindi iniisip kung mapuproduce ito hindi. So ngayon, iba-iba pa rin. When you're commissioned to write for a film, minsan meron ng artista. Pero pagka gumawa ka ng script mo, pagkatapos ilalako mo lang siya sa mga kakilalang direktor o sa mga producer, madalas walang artista. You think of the story, hindi yung artista. Okay. So, saan mo nakukuha yung mga ideya mo sa mga sinusulat mo? Whether it's for film, TV, or a short story or a poem? Ang task naman ng writer talaga, lagi kong sinasabi ito na isa buhay yung buhay, no? Hindi ka pwedeng maging artist pagkatapos nakakulong ka lang sa
Sa sa kwarto kwarto mo. mo. Although mayroong mga writers Na may typewriter. Oo, mayroong mga writers na ganyan. No? Pero most of the time, kung ano yung mga karanasan mo sa buhay, yun yung ginagamit mo sa pagsusulat. Bihirang-bihira ang mga manunulat na hindi nag-interact sa kapwa nila tao, sa lipunan. Kasi lahat naman ng akto sa pagsulat ay parang nanggagaling sa experience mo o sa experience ng makakilala, sa experience ng ibang tao na malalapit sa iyo. So, anong paborito mong isulat? Poem, short story, film, TV? Parang ako, feeling ko, mas gusto kong maalala bilang poet. Bagamat kaunti ang nagbabasa ng tula. No? Kasi ang first love ko talaga ay poetry. Nagkataon lang na nagpunta ako sa pelikula kasi wala namang pera sa poetry. Hindi ka mabubuhay sa poetry. Pero mabubuhay ka sa pagsulat sa TV o kaya sa pagsulat sa pelikula. Hindi mayamang, but enough para makabili ka ng aklat at makakain ng 3 times a day, makapanood ng sine. Ayun. So, ano yung, kumbaga, mas mahirap gawin? Mas mahirap magsulat ng tula? Mas mahirap magsulat para sa pelikula? Kapag stressed ka sa TV, di ba iba-ibang mga deadlines, iba-iba ang, kumbaga, ibang-iba ang working atmosphere sa pagsusulat ng TV at pagsusulat naman ng poem or short story? Ang attitude ko dyan, palagi kong sinasabi sa mga bagong writers kasi palagi silang nagsasabi na napakahirap magsulat. Totoo namang mahirap. Wala namang bagay sa mundo na madali. Di ba? Ang pagsulat, kung trabaho mo yan, so dapat ginagawa mo yung trabaho mo. May isa kong teacher sabi sa akin dati, kung gusto mong maging magaling na manunulat, dapat yung kakainin mo manggagaling sa isusulat mo. Kasi kapag hindi ka masyadong magiging magaling. Kasi may iba ka namang kukunan ng pambili mo ng pagkain. So sinunod ko siya. At dahil doon, tinuturing ko yung pagsusulat bilang trabaho. So kung trabaho yan, meron akong schedule ko. So gigising ako halimbawa ng umaga para humarap sa computer, para harapin yung mga projects sa TV man yan, sa pelikula man yan, o mga personal projects tulad ng libro. So may regular na rhythm. Kasi kapag wala kang regular na oras para sa pagsulat, you're writing alone. Depende kung nagsusulat ka sa TV, meron kang mga boss na kailangang ayusin mo yung deadline. Pero pag magsusulat ka halimbawa ng tula, mag-isa ka lang. Wala kang boss. Wala magsasabi sa'yo, oy, time in na, Jerry. Diba? So kailangan pilitin mo yung sarili mo na gumising araw-araw, magtakda ng schedule at magsulat kahit na wala kang maisulat para sa araw na yon. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premyadong makata at screenwriter na si Jerry Gracio. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng National Museum ang exhibit na pinamagatang Eskultor ng Lahing Filipino. Isang parangal kay national artist Guillermo Tolentino sa kanyang 123rd birth anniversary. Tampok ang kanyang mga eskultura at mga studies at drawings na kanyang ginawa sa loob ng 6 na dekada. Kabilang sa mga obra maestra ni Tolentino ang Bonifacio Monument sa Balintawak at ang UP Oblation. Makikita ang Eskultor ng Lahing Filipino sa Security Bank Hall ng National Arts Gallery, Old Legislative Building, P. Borges Street, Manila hanggang September 22. Bukas ang museum ng Martes hanggang Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa website na nationalmuseum.gov.ph o sa Facebook page ng National Museum of the Philippines. Sa teatro, magsasama-sama ang 3 sikat na ventriloquist sa bansa, sina Oni Carcamo,
Juan Lu at Ruther Orquia sa isang palabas na binansagang Bentrila in Manila sa tanghalang huseng batuti ng Cultural Center of the Philippines sa August 16, alas 7:30 ng gabi at sa August 17 naman, alas 3 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Kasama ang kanyang puppet na si Kulas, magkikwento si Oni Carcamo ng kanyang mga araw bilang estudyante sa Maynila. Isa sa buhay naman ni Juan Lu at ng kanyang puppet na si Nicolo ang mga pangyayari sa lumang eskolta at Quiapo. Samantalang magbabalik tanaw naman si Ruther Orquia kasama si Lolo Teddy tungkol sa Luneta at Intramuros. Para sa ticket at karagdagang detalye, tumawag sa CCP box office at 832-3704. Sa musika, tampok ang theater actress na si Mencho Lauchenko Yulo sa Leading Lady, ang pangatlo at pinakahuling palabas na bahagi ng seryeng Triple Threats, Leading Men and Women in Philippine Musical Theater. Ito'y nakatakda sa August 15, alas 7:30 ng gabi sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Ito rin ay pagdiriwang ng 35 years ni Lauchenko Yulo bilang theater actress. Tampok ang mga awitin mula sa Broadway, West End, original Filipino musicals at pelikula na personal niyang pinili. Mga apo, miss nyo na ba ako? Bueno, huwag na huwag ninyong palalampasin ang pagbabalik ng paborito nyong lola sa Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang. Hango sa ang mga kwento ni Lola Basyang ni Severino M. Reyes. Tampok ang Ballet Manila at ang ating prima ballerina si Lisa Makuha Elizalde. Kaya magsama-sama tayong muli mula sa August 23 hanggang September 8 sa Aliw Theater. Kita-kits tayo, mga apo! Ballet Manila's Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang goes on stage on August 23, 24, 25, and 31, and September 1, 7, and 8 at the Aliw Theater. Brought to you by Ballet Manila, Manila Broadcasting Company, Aliw Theater, and co-presented by Anvil Publishing in cooperation with Star City and Ticket World. For tickets, please contact Ticket World at 891-9999 or ticketworld.com.ph. Sponsored by Pride Power Wash, First United Travel, Rob's Wines and Spirits, and Island Rose. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang multi-awarded poet at screenwriter na si Jerry Gracio. Okay, tulad ng nabanggit kanina, isa ka sa komisyoner na kumakatawan sa Samar Leyte sa Komisyon sa Wikang Filipino. Tama. Okay. Pero waray ka. Waray ako. Waray. So ano ang mandate ng komisyon sa Wikang Filipino at ano rin ang mga responsibilidad ng isang komisyoner? Ang komisyon ang namamahala sa pagpapaunlad, patuloy na pagpapaunlad ng wikang pambansa. Iyon ang wikang Filipino. Filipino na kasi sinisikap natin na isama sa wikang Filipino ang lahat ng mga wika sa Pilipinas. Bilang komisyoner, kinakatawan ko ang wikang Waray. Yun yung wika ng Samar at Leyte sa komisyon. Ang komisyon ay binubuo ng mga iba pang representatives ng iba't ibang mga wika sa Pilipinas. Okay. So ano-ano ang mga aktibidad ng komisyon dahil buwan ng Agosto, ito ay buwan ng ating wikang pambansa. Meron ba tayong mga special events? May mga fora sa mga rehiyon, may mga iba't ibang aktibidad sa mga rehiyon at sa mga probinsya. Pero sa Maynila, ang pinakamalaking aktibidad ay ang pagkakaroon ng kongreso sa wika, no? Agosto 19 to 20 sa Ateneo. Dadalo ang Pangulo ng Pilipinas sa Kongreso sa Wika at bibigyan ng parangal ang mga kampiyon sa wika. Ikasama sa mga bibigyan ng parangal ang mga nagtataguyod ng wika sa media, no? Kasama ang mga artista actually. Kasama sa bibigyan ng parangal si Nora Honor, si Governor Vilma Santos, si Glock 9, hindi ko na alam yung iba pa. Okay. So, actually, pinag-uusapan
yung mungkahin ng komisyon na ibalik ang pangalan ng ating bansa sa Pilipinas. Para maliwanagan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, pwede mo bang ibahagi ang mahalagang mga punto tungkol sa isyong ito? Una siguro, hindi lang naman ito pagbabalik, Lisa. Ito ay bahagi ng orthographic reform na isinusulong ng komisyon, no, ng KWF. 1987 pa, may mga bago ng letra sa alpabetong Filipino. Filipino na, no, at hindi Pilipino. Kasi nung inadapt noong 1973 Constitution ang Pilipino, nakabase ito sa Tagalog. Pero noong 1987, sinasabi ng Konstitusyon na ang wikang pambansa natin ay hindi na Pilipino na may P, kundi Filipino. Kasi ang konsepto dyan ay i-include mo, isasama mo yung mga iba pang wika sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga bagong titik sa alpabeto, tulad ng letter F, letter V, okay? At hindi ito foreign, hindi siya Ingles. Ang F ay mayroong tunog na F sa mga iba pang katutubong wika sa Pilipinas, tulad ng Ivatan, Ifugao. Kaya nga siya Ifugao, hindi siya Ifugao. Kasi ang tawag ng mga taga-Ifugao sa kanilang sarili at sa kanilang wika ay Ifugao. So hindi siya foreign. So dahil mayroon ng F at sinusulong natin ang pagbabago sa ating ortografiya, marapat lang na baguhin natin ang spelling. Hindi naman natin binabago ang pangalan ng bansa. Binabago natin ang spelling ng pangalan ng ating bansa. Sa halip na Pilipinas, dahil sa dati ay nakabatay tayo sa Pilipino, ginagawa nating Filipinas para i-reflect ang pagbabago sa ating orthography. Yung iba pang mga rason tulad ng mayroon tong historical na batayan, secondary na lang yon. I guess ang pangunahing dahilan talaga ay kailangan nating i-include ang iba pang mga wika. Kasi palaging sinasabi, mayroong Imperial Manila eh. Ang Maynila ang nag-i-impose, ang Tagalog ang nag-i-impose. Ngayon, ang mga tutol, kadalasan sinasabi, hindi naman namin mabigkas ang F. Karamihan ng tutol, Tagalog naman yun. Kasi walang F sa wikang Tagalog, no? Pero magpunta ka sa mga Tibuli, no? Sa Miranao, may mga F sila. So nagulat ba kayo na maraming nagpahayag ng pagtututol? Actually, nagulat kami. Kasi medyo matagal na yung resolusyon ng komisyon. Nagkataon lang na merong nag-upload at may sa internet, no? So napag-usapan siya. Ang tingin ko ay magandang senyal ito kasi kailangan naman na sa loob ng medyo matagal na panahon, hindi naman napag-uusapan ng komisyon. Hindi nga alam ng mga tao na merong komisyon sa wikang Filipino. Pagka sinasabi nila, pagka tinatawag ako halimbawa na commissioner, akala nila commission on cost sa BIR. So kung ano mang komisyon, kaya akala nila mayaman ako. Hindi nila alam, wala namang pera sa komisyon sa wikang Filipino. Meron lamang kaming mga wika kasi maraming mga wika sa Pilipinas. 70 plus ang ating wika sa Pilipinas. Okay, so sa palagay mo, paano natin lalong pagtitibayin ang paggamit at pagtuturo ng ating wika? Napakahirap niyan, no? Napakahirap. Siyempre mag-uumpisa ka sa eskwelahan. Ngayon, meron tayong MTB-MLE. Ibig sabihin mula grades 1 hanggang grade 4, ang mga leksyon ay ituturo sa katutubong wika. So halimbawa kung ikaw ay nasa Pampanga, ituturo yung mga lessons mo mula 1 to 4 sa Kapampangan. Kung ano yung lengguwahe na sinasalita sa rehiyon na yon. Pagkatapos nun, magkakaroon ng bridge. Gagamitin na ang Filipino o kaya Ingles. Pero ang tingin namin, dapat gamitin ang Filipino, no? Importante ito para magkaintindihan ang lahat ng mga tao na nasa Pilipinas. Napakarami pang kailangang gawin. In fact, ang goal ng KWF ay magamit ang wikang Filipino sa mga, ang tawag namin, dominion ng kapangyarihan, power domains. Halimbawa,
sa batas. Hindi ginagamit ang hindi ginagamit ang wikang Filipino sa batas. So kung mahirap ka at hindi ka marunong mag-Ingles, nagkakaroon ng trial sa korte, hindi ka makasagot. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng abogado at yung sinasabi ng judge. So, napakaraming kailangan gawin. Kailangan magamit ang wikang Filipino sa mga nasa may kapangyarihan, sa gobyerno, sa batas. Kasi yung media, ginagamit na natin. At nakakalungkot lang na ginagamit lang ang wikang Filipino pagka mayroong eleksyon kasi kailangan mag-connect, lalo na yung mga national politicians. But I guess, gusto man natin o hindi, gagamitin na natin ang wikang Filipino kasi sinasalita na ito ng mas nakararami dahil sa media. But at the same time, ang international language, lalo na sa internet ngayon, ay wikang Ingles. Totoo yun. Hindi naman natin sinasabi na tatanggalin natin ang Ingles. Pero ang sinasabi natin ay mas madaling natututo ang mga bata kung ginagamit yung lengguwahe na ginagamit sa kanilang mga tahanan. At mas matututo siya mag-Ingles kapag marunong na siyang magsalita ng kanyang wika. So gagamitin natin ang katutubong wika ng mga tao para sa pakikipag-ugnayan sa ating mga sarili. Gagamitin natin ang wikang Filipino para sa pakikipag-ugnayan sa buong bansa. At gagamitin natin ang wikang Ingles. Actually, hindi lang Ingles. Dapat iba pang mga wika, Frances. Baka ilang panahon na lang ay kailangan na rin nating mag-aral ng Chinese. No? Gagamitin natin ang mga wikang ito para makipag-ugnayan sa buong daigdig. So, ang layunin ay trilingual kaagad ang bata sa eskwelahan pa lang? Actually, ang policy natin ngayon ay bilingual. No? Pero bilingual yung policy sa edukasyon. Pero mayroon nga tayong patakaran na grades 1 to 4, ituturo na yan. Pagkatapos, unti-unti i-introduce ang Filipino at Ingles. Kasi sa totoo naman, mas madaling intindihin para sa karaniwang mga bata ang isa dagdagan ng isa kaysa 1 plus 1. Kasi kailangan, para maintindihan ng 1 plus 1, kailangan niya munang maintindihan yung konsepto kung anong 1, kung ano yung plus, at kung ano yung 1 uli, at ano ang equals. Pero pagka sinabi mo sa mga bata na nagsasalita halimbawa ng Tagalog na isa, dagdagan ng isa, alam niya kung ano ang isa, alam niya kung ano yung dagdagan. Okay, makes sense. So, bago tayo magtapos, Jerry, sinabi mo kanina, ang first love mo ay poetry. So, pwede mo ba kaming paunlakan ng iyong poem? Please read for us. Okay. Magbabasa po ako ng 2 tula mula sa aking aklat na una kong aklat. Okay na. Ibig ko'y kasama. Ibig ko'y kasama sa habang panahon, kasama sa buhay hanggang dapit hapon. Kaibigang alam kung ano ang aking mga iniisip, maging mga bagay na nababanggit lang sa pananaginip. Ibig ko'y kasamang nasa aking tabi upang umalalay, kung ako ay luksa o kung dumidilat ang mata ng unos. Makikinig siya sa aking salaysay at mga lunggati, ukol sa daigdig, ukol sa digmaan, sa bayan, sa uri. Kahit na kung minsan pananaw ko'y mali, kahit na madalas ay lihis ang aking mga ginagawi, siya'y di kikibo, di man sumang-ayon sa aking sinabi, ngingiti na lamang o kaya'y ngingiwi. Ngunit sa hulihay, may intindihan ang aking pighati at mga pangarap para sa daigdig, para sa digmaan, sa bayan, sa uri. Ibig ko'y kasamang iibig sa akin ng may pagnanasa sa bawat bahagi ng aking katawan, sa bawat paghinga. Magpapaalalang ang bawat pagising ay bagong umagang magbibigay lakas sa tuwing babangon magmula sa sigwa ng nagdaang araw, sa pakikihamok sa aking sariling mga kahinaan, hanggang sa matanggap ng lahat ng tao ang aking pag-ibig, na kung magkaminsay, hindi natatanggap maging ng sarili. Kung ako'y pagod na, idadantay niya sa aking balikat ang kaniyang bisig, tapos ay halik sa pisngikot labi
marahang, marahan. Madalas tingin ko sa halik at yakap ay napakababaw. Ngunit sa piling niya, lahat ng mababaw, nagiging malalim. And dedicated yan kanino? Sa musa. Ah. Ang ikalawa pong tula ay Okay. pinili ko dahil kasama ko ang balerina ng bayan. Aba. Kamiseta. Nabili ko sa ukay-ukay sa Bambang itong kamisetang segunda mano. Sa harap nakatatak New York City Ballet. Pulang titik na malalaki. Tuwing isusuot ko ang puting t-shirt, nagkakabuhay ang dating may-ari ng damit. Nag-iensayo sa isang bulwagang maliwanag, naliligid ng salamin at baras. Nakabakat ang utong at dibdib. Tuwid ang punong-puno, mahabang leeg, at ang kilikili, basang-basa ng pawis. Iuunat niya ang mga bias at siya'y nagiging ibong nakabuka ang pakpak. Igagalaw niya ang mga binti at magiging kabayong degala ng hari. Lalakad siya sa kahoy na sahig, parang pusang kay tahimik. Tila indayog ng tulang lirikal ang galaw ng buo niyang katawan. Naamoy ko ang halimuyak ng lalaking ang unang pag-ibig ay sayaw. Pinaghalong ulan, bulaklak at araw. Sa panloob na laylayan ng kamiseta, nakatatak ang letrang R. Maaring Romeo ang kanyang pangalan. O gumanap na siyang Romeo sa isang pagtatanghal. Lalaking ang pag-ibig ay kasinrubdob ng kamatayan. Ang mga ganitong posibilidad ang nagtutulak sa akin na bumalik sa Bambang. Nais kong makaamot ng mga buhay-buhay sa mga dating may-ari ng kamiseta, shorts, kamisa dentro at salawal. Sundalo, piyon, waiter, boksingero, suot-suot ko ngayon at pinaglalaruan ang kanilang mga kwento. Oh, ang galing naman. Meron ka talagang New York City Ballet na sando? Ang kaibigan ko actually ang mayroong New York City Ballet na nabili niya sa isang ukay-ukay. Binili niya because of the New York City Ballet na tatak. Galing naman. Okay, maraming salamat, Jerry, sa pagdalo mo dito sa aming programa. At meron ka bang final message lang sa bilang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa? Gamitin natin ang wikang Filipino kasi ito yung wika na magpapahayag ng ating kaluluwa. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.